You are now tuned into your favorite travel maker, Hey Jude Vlogs. Hello vlogmates, welcome back to our Belgium trip. It is now our third day and we are going to Bruges and Ghent. When I was planning for our Belgian trip, I find it difficult to decide which one is better or which one to go. Is it Bruges or is it Ghent? I know that some of you are still deciding which one to go. My only suggestion is for you to watch this video and I guarantee that in the end, you will make up your mind. But before that happens, please support me by following and subscribing in my channel. Thank you very much mga vlogmates! Hello mga vlogmates, good morning! So, nandito pa rin tayo sa Brussels and it's our day 3. 7:30 AM na and we're having our day trip from Brussels to Bruges and Ghent. Yung Bruges and Ghent parang yun yung countryside nila. Titingnan natin kung anong itsura, kung anong vibes or feels dalawang city na yon outside Brussels. So, naglalakad na tayo papunta sa point. So, nabook natin to via Viator, 40 pounds each adult. And naglalakad lang tayo. See you later mga vlogmates. Hopefully we'll have a good day, good weather, and of course, experience. Magandang experience. See you later mamaya. So mga vlogmates, nandito na kami sa meeting point dito sa Brussels Central. At ito yung Carrefour. Yung Carrefour yung pinaka-landmark and Hilton Hotel. Hintay lang tayo because 8:30 pa yung ating tour. Kain muna tayo kaya ihi muna. Ayun ang mga vlogmates, nagtatawag na sila. Saan ba tayo? So dalawa kaya nakakalito kung saan. Ghent in English? Only. Okay, we think. We're not sure. Oh. Yeah, Bruges. We were on that line before. Yeah, it's really confusing. It is very confusing. They have no signage. But what's your trip? Is it Bruges only? Bruges and Ghent. Oh no, Bruges only for us. Okay, let's. Sorry, Bruges and Ghent English. Bruges and Ghent in English over there in the corner. The other one? Yeah. Okay. So after ilang tanong, kasi tingnan mo, merong isa, dalawa, tatlo, apat, limang pila na sabay-sabay. So nakakalito lang talaga kasi hindi mo alam kung saan. Kasi wala silang flag na kunyari Bruges lang, Bruges and Ghent, English, Spanish. So nakakalito. So ngayon, nandito na kami sa tamang pila. So ayan, naka-check-in na tayo mga vlogmates. So bus number 1 daw tayo. Medyo magulo lang yung, hindi siya masyadong organized. So sana susunod, lalagay tayo sa nila sa comments na or suggestion na mas maging organized. Yan, nakakalito lang kanina. Pero ayan na, malapit na tayo. So ayan ang mga vlogmates, nag-start ng ating school. Ano sa school? Ang ating field trip. Ito yung mga klase natin. So medyo mainira mamaya. Tatahimik yan kasi antokin na start na tayo. Ihina ako mga vlogmates. Hindi nilang malapit na. Binibilang ko bawat minuto dito. Malapit na tayo. Wala na makapigil sa akin. Ihina ako mga vlogmates. Ang haba ng pila. Saan yung toilet? Where is it? Ihi ka na. Ang haba pa ng pila. They want full sila. I think so. Yeah. I think so. It's too long. Ayan mga vlogmates. Success tayo. Akala namin parehas yung toilet ng lalaki pati babae. Halos lahat ng toilet dito magkasama yung lalaki pati babae. Wala ito. So yan na mga vlogmates. Nag-start na tayong lumakad. Dito tayo sa Red Bridge, sa Barge Plate. Dito rin tayo mag-meet up. Dito rin yung meeting mamaya. Bruges, often called the Venice of the North, is renowned for its picturesque network of canals that crisscross the city. These waterways have played a pivotal role in the city's history, development, and enduring charm. So, dati talaga itong Bruges, dati rin siyang parang Amsterdam na puro kanal. So, mas makita nyo nga sa likod ko mga vlogmates na
puro kanal yan and important sa kanilang kanal kasi dyan sila nagtitrade. Yung kulay na yan mga vlogmates, yan yung tinatawag nilang Flemish red. Dati rin daw, meron sila dito tinatawag na Flemish cotton and yung mga mayayaman lang yung nakakabili nun or nakakasuot. Dito medyo may amoy kasi nga kanal siya no? So medyo may nangaamoy pero tolerable naman. Lalakad pa rin tayo. So nakaradyo tayo kasi more than 25 yata. Pag more than 25, kailangan nakaradyo. Yung 28. Gaganda ng mga bahay. Ito pa, ganda rito. So ayan, nakikita nyo. We're walking in cobblestones. Medyo ayaw kong maglakad sa ganito, ang sakit sa paa. Kaya make sure na comfortable lang yung mga sapatos or shoes. So ito yung place, ito yung parang place for women daw. So ito raw, itong place na to, this is for nuns, for women. So dati wala nakapasok na lalaki dyan. So dito marami silang ginagawa kaya ng mga French cloth. Tapos natutunan din nila gamitin yung mga herbs or mga damo or mga halaman para sa medicines. Pero dahil nga dati, akala nila na pag yung mga babae gumagawa ng ganun, kala nila witch. So, ni-stop nila yon. And sa ngayon, itong place na to is place for like women na nag-ano nandyan, yung victim ng gender violence. So, dito na yung safe haven nila. And yung mga lalaki dito, kapag pwede silang pumasok, pero pag 6:30 PM, sasarado na yung mga gate na yan. So, marami daw ganito, ganito mga lugar dito sa Brussels. Pwede pa rin naman sila makapangasawa, tapos pwedeng yung lalaki, pwedeng tumira din dyan. Pero pag hindi nila asawa, kailangan umbos ng 6:30. Mga vlogmates, pwede tayo magganyan mamaya pero 1 hour lang yata ang free tour. Okay ka. Hi. Horses ayun. Pwede tayong sumakay dyan mamaya pero hindi ko alam kung magkano. Dito na mga vlogmates yung parang town center nila or downtown. Dito na yung mga shops, mga restaurant, cafes. Bruges pala ang capital ng chocolate dito sa Brussels. So, yan lang yung brewery na naiwan dito sa Bruges. Kasi iba lumabas na. Dati, umiinom daw sila. Mas gusto nila yung beer kasi contaminated yung tubig dito. Yung beer kasi, di ba, fine-ferment, binoboil, may alcohol. So, kaya mas merong beer drinking dito is malaking bagay. And kasama sa kultura nila. So, kahit mga bata or children, nag-aano sila, umiinom sila ng beer. So yan yung pipe ng mga beer. Dati pwedeng sa karawahe, sa port, pero ito, nagkaroon sila ng pipelines. Ayan yung beer tank nila. Diyan pupunta yung mga beer. So meron din sila dito museum, pwede ka ditong mag-beer or kumain, mag-lunch. So lalabas na tayo. So itong structures naman na to, mga 19th century. So itong bahay na to, itong mga bahay. Dutch architecture kasi dati raw ang Bruges kasama sa Netherlands. Nagkaroon ng independence sa Netherlands, nahiwala yung Bruges. So nakalabas na tayo dun sa alley at ayun nakikita ko na parang simbahan and Gothic style din kasi ayun may mga spires siya sa taas. Dito.
lechon. Leonidas lechon. Lidia's lechon pala. Chocolate. Dami na naman. Actually, mura ang chocolate dito sa Belgium. Pag napunta siya sa London, nagta-times 3 times fries. Dito rin galing ang fries sa Belgium. French fries, yun sa France. Saan na sila? Ayun siya. Pag merong ganito daw, sa hindi siya. Ibig sabihin authentic and maganda yung chocolate. Masarap yung chocolate daw. So yan, another tips mga vlogmates. Masarap po. Ito vlogmates, hospital yan. Ito yung Our Lady's Church naman. Ayun, meron din silang bus dito, pero okay na yung lakad-lakad dito. Ang ganda. Modernisada. Mamaya, tingnan natin yung mga pasok. Marami rin tao dito mga vlogmates, pero medyo chill siya compared to Brussels. Kasi mas konti yung mga tao or turista. UNESCO World Heritage Site itong Bruges. Ito pa sa magandang architecture, ang ganda ng kulay. Yan yata yung vlog nila. Museo Bruges. Bruges Museum. Ganda. Gusto ko yung kulay niya. Toilet. Ayun, so dahil busy tayong kaka-picture, hindi na natin naintindihan ito yung Hakong Beer, yung company ng beer na ano. Hindi na natin naintindihan kung ano yung sinabi ng tour guide. So, search na lang natin sa Google. Lakad-lakad ulit. Dito naman ibang kulay, puro puti. Ayan, sobrang haba ng pila para sa boat. Yan, mostly mga matatanda kasi syempre medyo hirap na rin sila maglakad. Ayan. Parang mas trip ang kabayo. Ayun na sila. Ang layo na nila mga vlogmates. Ayun, mga iba't ibang flag. Tingin ko yung stripe na red and white. Yun yung flag ng Bruges. Meron siyang ganito. The Bruges City Hall, or Stadhuis van Bruges, is a magnificent Gothic building located on Bruges Square in the heart of Bruges, Belgium. It is one of the oldest city halls in the Low Countries, with construction starting in 1376 and completed in 1421. For over 600 years, these buildings have served as the political heart of the city. So, nandito tayo sa Old Street. Ang ganda dito sa likod. So, tingnan mo yung background. Yan. So, may history yung bawat building na yan. Dito daw yung gold dito. Nilot lang daw nila yan. Hindi sa kanila talaga. Yan, yan. Ang ganda. So, ano natin na waffle on a stick. White chocolate nga pala to with speculoos. Sarap, must try. Sa likod ko pala yung old market. Ayan. The Market Square in Bruges is the vibrant heart of the city and a must-visit destination for anyone exploring this medieval town. Covering an area about 1 hectare, it has been a center for public gatherings and trade since the 10th century, with the first international annual fair held around 1200s. Belfry of Bruges, dominating the south side of the square, is the iconic 13th century belfry, a UNESCO World Heritage Site. It is lunchtime already and we need to grab something to eat. We have mussels in cream and fries and then Flemish boots too. Natin, medyo may kamahalan lang ito yata ito. Yung mga shell dito. Lasang fresh, tapos na man mo, lasang fresh and then lasang mo yung cream. Ang sarap dito. Sarap. Sarap ba siya? Walang kanin. Ito yung Flemish beef stew. Lasang ano siya, caldereta. Pero malambot.
So yun, naghihintay na lang tayo ng iba natin makasama. Bumili nga pala tayo ng chocolate sa Suiker Birthbreak. Tikman natin yung pistachio. Uy, kalahati lang. Ang dami mo ko. Anak, may laway-laway. Ako kaya mauna. Sakto lang. Oo nga, sakto lang. Parang gamot. Ayoko. Next, what's this? What's this? Dark chocolate hazelnut. Medyo okay. Ito naman. What's this? Milk chocolate hazelnut. Ano yun? Mukhang magkapareho silang lasa. Ito hindi ko alam. Ano yun? Pecan, dark chocolate. Ito pinili ko. Nasa loob. Sarap yung sa new. Hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Pero parang nag-neutralize siya. Hindi ko gusto. Hindi siya masyadong matamis kasi nga meron siyang feeling sa loob. Tayo. Okay, nag-start na po ulit ating pangalawang second part na ating field trip. Mga bata. So, nandito na tayo sa Gent, mga vlogmates. Sa lakad-lakad ulit tayo. Nakatulog na ako sa bus. So, from Bruges to Gent, it's 50 minutes. Gent is a captivating city in northwest Belgium, a port city at the confluence of the Lea and Scheldt rivers. Often described as quirky, fascinating cultural cocktail. It offers a unique blend of rich history, stunning medieval architecture, and a vibrant modern city vibe. In the late Middle Ages, Gent was one of the largest and wealthiest cities in Northern Europe, even surpassing Cologne or Moscow in size, with a population of around 50,000 by 1300s. Its prosperity was largely due to its thriving cloth industry, particularly its luxury cloths made from English wool. So yung Gent daw ay city of 3 towers. So yung makikita nyo din sa likod, 1, 2, and then dito naman sa harap, yung 3. So dito yung meeting point natin mamaya, 5:20. Yun. So papasok tayo sa loob ng cathedral. So yun yung mga vlogmates ang haba ng sinabi niya. So itong church na to, mahalaga to sa Gent sa history kasi nung time daw na nawawala ng followers yung Catholic and lumalakas yung Protestantism nung time ng famine and nung umihina na yung empire, yung bumababa na yung ekonomiya nila, lahat naghihirap. Dito yung parang naging shelter ng mga tao. So yung time na yun, nagkakaroon ng mass and yung iba papakonvert pabalik sa Catholic pero yung iba hindi pa rin. So kahit anong gawin ng church, malakas pa rin Protestantism originate sa German. So ang ginawa nung nila ay they changed the law and binawasan nila yung tax sa mga Catholics kasi nga para dumami ulit yung follower. And yung isa pang kwento dito is yung painting na lamb na palagi daw nananakaw. Pero merong bayad, 12 euros. 12 euros yata yung painting. Dito medyo active yung tram dito. Ang dami nilang mga trams. May McDo. Ngayon pa rin mayroong mga Flemish buildings, structure. Ganda. So dito pala. So, sa likod ko yung St. Nicholas Cathedral din. And then, ano yun? And then, nag-uso pala dito yung human zoos, yung mga natives na galing sa Congo or Africa. Parang, alam mo yung sa YouTube, yung parang nagawa nilang hayop or tapos pinapakita nila sa mga tao, nakahubad, mga ganun. Parang slavery, form of slavery. Pero tinigil na nila yung mga 1950s. And ngayon, syempre, yung sa lahat ng pag-ayos yung Brussels sa mga countries na affected ng slavery na yun. Sana naintindihan nyo. Kasi ang daming information yung nanginarating. So parang, tingin ko parang ganito ang itsura sa Amsterdam kasi sobrang dami ng kanal. And sa kanila talaga importante yung kanal. Parang yun, river, form of transportation, trade. Tapos dati talagang gamit itong kanal.
Tingnan mo yung kanal nila, talagang ganda. No? Sana maging ganito rin yung kanal sa Pilipinas. Naging tourist spot sa kanila yung kanal. Parang tabingi. Dito they like drinking. Ang ganda, pwede kang boating. Waffles. May waffles naman. Dito talaga ang bango. Dito may mga beer na naman. No? Lahat sila, tingnan mo, alfresco, tapos beer. Nag-i-stop show. Teka lang, Bill. '13th century castle. €12 ang entrance fee. So ito tinayo ni William III, tapos ngayon naman connected siya sa maternity hospital. Kapag daw may baby na pinapanganak, meron daw light dyan na magsha-shine. Galing, no? So ayun mga vlogmates, lakad-lakad lang tayo, kain-kain lang, chill na tayo kasi tapos na. And mga isang oras at mahigit lang yung nakalaan sa atin. Mas malaki yung mga kanan nila dito compared sa Bruges. Dami rin mga turista. Masarap daw dito yung beer, lahat ng chocolate beer waffles. Yung mga boat trips, $10.50, $6.50 per person. So masarap lang siguro mag-chillax dito sa mga ganyan, sa gilid ng kanal. Papahinga muna tayo ng konti. So medyo kakapagod maglakad-lakad. Tayo donuts dito sa Belgium. Yan, titikman natin. Gusto lang natin malaman kung ano yung meron sila na wala sa London na McDonald's. So meron silang chimichurri, meron din silang pops and macarons. So titikman natin yung pops. Yung parang dessert na may feeling sa loob. So titikman natin. Ready tayo na milkshake. Ay, ng chocolate shake. Meron siya feeling sa yung bueno na flavor. Masarap din, parang siyang donut na mali. Parang siyang yung Dunkin' Donut na munchkin. Tapos bueno yung loob. May iba't iba rin silang flavor. Parang hindi naman. Twinkle, twinkle. Baliktad ba? Stairway to Heaven. Silent Night. Ano to? Tama. Ito naman. Happy Birthday. So ayan, tapos na ang ating gent and naghihintay na lang tayo ng 5:30. 5:16 na. Ayan, nandito na ang ating mga kasama. Nantay na lang natin mag 5:30 mga vlogmates. Congratulations mga vlogmates! You have reached the final stage. Coming up is our 4th day and our last day in Belgium. Please stay tuned and thank you again for watching. Vlogmates, please don't forget to share our videos and subscribe.